balita rin ay nasa ibang bansa pa po si Congressman Zaldi at nagpapagaling. Paano natin, maghihintay ba tayo? Paano magiging diskarte natin para mahingi sana kahit man lang yung paliwanag nila ni Senator Grace Poe? Ang pinakamahalaga, imbitahan muna natin sila. O kaya, kung ayaw naman nilang pumunta, pwede sila magpadala ng sulat kung may sakit si Congressman Zaldi. Hindi ho pwedeng magpadala ng sulat kasi ho, bilyon ang usapin dito. Hindi ho ba kayo naaawa sa ating mga kababayang nagdurusa? Patawa ho kayo, dapat ho umuwi ng Pilipinas yang si Zaldi ko. Paimbestigahan lahat kung saan galing ang kanyang ari-arian at kung gaano kalaki ang laman ng kanyang bangko. Yun. Tama. The House of the People Ang tahanan ng mamamayang Pilipino will never condone corruption. ay hindi kailanmang kukonsintihin ang pagnanakaw o ang korupsyon. Yun. Whether in public works, Kung yan man ay sa mga pagawaing bayan, local governance, sa lokal na pamahalaan, or any other areas of government service. o sa iba pang sangay ng ating pamahalaan. Allegation of wrongdoings must be investigated thoroughly. Yan ang ang investigasyon sa mga maling gawain. Oho. And address decisively. Ayun nga ho, pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Mantakin ho ninyo itong si Tambaluslos. Nakapagpahayag pa ng mga pampalubag loob sa ating mga kapwa o ating mga kababayan. Mantakin po ninyo mga update, hindi niya raw kukonsintihin ang korupsyon. Di ba? Hindi niya raw kukonsintihin ang korupsyon sa Kamara. Kanino ho ba galing? Unang-una, ang mga nawawalang pondo. Sino ba ang may hawak ng mga ito? Sinabi ho ni BP Sara mga kapdita, ang may pinakamalaking hinahawakan pondo ng Pilipinas ay Zaldi ko at Martin Romualdez. Tapos ngayon, hindi niya kukonsintihin etong mga korap na politiko. O tanong ko lang, Tambaluslos, saan mo galing ang mga perang 8 to 10 million bawat taon napapaaral mo ang iyong mga anak sa ibang bansa? Tanong ko lang, Tambaluslos, saan mo kinukuha ang 8 to 10 million na pinang-aaral mo sa iyong mga anak? Bawat taon yun mga kaudita. Diba? Hindi po ba kayo kinikilabutan sa inyong sinasabi, Tambaluslos? Ha? O ano na naman palabas yan? Sino na naman nga ba ang pinopronta nyo? Ha? Sino nga ba ang mga polga? Para naman nga mapagtakpan ang mga kabalastugang ginagawa nyo. Di ba? Hindi ho kaya kinakarma ang mga itong... Mantakin nyo, ito naman si Zaldi ko. Nasa Amerika, nagsasakit-sakitan, kailangan daw atang operahan. Para nga naman hindi makauwi sa ating bansa. Tapos ngayon itong nagsalita na antambonjing ng bayan na hindi kukonsintihin ang mga korap na politiko. Diba? Sino bang pinagtatakpan niya? Na Tambaluslos. Alam naman ho ng taong bayan kung sino ang muka ng korupsyon. Ayan nga ho, nasa screen na. Ang laki nga ng mukha niya, bonjing pa. Diba? Bilyon-bilyon ho ang nawawalang pera. Trilyon ho. At iilan lamang kayong itinuturo sa mga o iilan lang kayong dawit dito. Diba? Kaya huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan na hindi nyo kukonsintihin ang mga magnanakaw. Alam naman natin kung sino yung mga nasa likod nito, sino yung mga mastermind. Kaya naman, kung gusto nyo talagang ayaw nyo konsintihin yung mga magnanakaw, bakit hindi kayo pumayag sa pinapasatupad na batas ni Senator Bato na bitay? Nabitay sa mga tiwali, sa mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Diba? Yung mga korap na politiko. Kung ayaw nyong konsintihin, o diba?
dapat pumayag kayo sa isinusulong ni Senator Bato de la Rosa na bitay. Tignan lang natin kung ilan na lang yung matira diyan sa Kongreso. 'Di ba? Tignan na lang natin kung sino pa nga ba talaga ang mga taong hindi sangkot sa mga anomalyang nangyayari ngayon sa ating bayan. Kaya mga abdita, ito ho ang ating tatalakayin ngayong araw. Kaya simulan na ho natin mga abdita. Christian, Pamela, good morning sa mga listeners niyo. Opo, isa po sa naging sentro po ng diskusyon noong nakaraang hearing po ninyo dyan sa Kamara ay kung dapat bang imbitahan si Congressman Zaldico dito po sa investigasyon ng Infra Committee sa mga issue po ng flood control projects. Can you shed light lang dito, Kong Egay? Dapat nga bang ma-subject to House probe ang inyo pong kasamahan ni si Congressman Zaldico? Alam mo, Christian, ako yung nag-motion to invite not only Congressman Zaldico, who's the former chairman of the Committee on Appropriations ng 19th Congress, kundi pati si Senator Grace po na siyang dating Senate Finance Committee. Hindi naman para sila i-probe, kundi para magbigay sila ng linaw sapagkat yung mga insertions na mahigit 100 bilyon nung 2025 budget at malaki rin nung 2024 at malaki rin nung 2023. Karamihan dito ay mga flood control projects at dito nagsisimula yung mga maanomalya ng mga flood control projects. At nung tinanong ko kasi si former Secretary Bonoan sa aking interpellations, lumalabas na wala silang kinalaman sa mga proyekto na naisingit at hindi nila alam kung saan ang galing program of work. Diretsahan lang tayo mga kapatid. Dapat ho talagang mapatawag itong si Zaldico sa Blue Ribbon Committee para malaman ho na, di ba, para malaman na ho ng taong bayan kung sino-sino yung mga nagnanakaw. Bakit ngayong talakayan o usapin itong flood control project nasa Amerika ka, Zaldico? Bakit ngayon nagsasakit-sakitan ka? Umuwi ka ng Pilipinas. Harapin nyo yung katotohanan. Di ba? Huwag nyong ginagago yung mga Pilipino. Ginagago nyo lang naman yung sarili nyo. Di ba? Kung hindi kayo guilty, umuwi ka ng Pilipinas, magpalitis ka sa ating bansa, magpaimbestiga ka. Di ba? Napaka-imposible namang wala ring alam itong si Bonoan sa mga nangyayaring flood control ngayon. Ikaw yung pinakamatas din sa DPWH. Pinalitan ka lang para hindi ka pagsalitain ni Marcos Jr. Yan ho ang naging plano nila. Kaya ngayon mga kabdita, nagdadaldal itong si Vince Dizon na tanggalin sa pwesto lahat nga ng mga miyembro ng DPWH, pati nga mga district engineer. Dapat mga kabdita, bago ho tanggalin ang mga yan, okay naman sana matanggal. Pero ang maganda dyan, imbestigahan lahat. Hindi lang imbestigahan mga kabdita, i-praise yung mga ninakaw nila. At pinakamaganda mga kabdita, ikulong yung mga sangkot, yung mga naambunan, yung mga may alam sa mga nawawalang pondo. Diba? Okay yung matanggal sa pwesto, pero kailangan imbestigahan ho lahat ng mga yan. Kasi hanggat hindi ho iniimbestigahan ng mga yan, wala ho mangyari. Uulit lang ho ang cycle. Iikot at iikot lang yan mga kapatid. Hanggat walang naiimbestigahan sa mga yan, walang nadadamay na mga kongresista, wala ho mangyari. Tinginan lang ho tayo dito na naghihintay ho tayo na may makulong pero wala. Diba? Ganun ho ang nangyayari ngayon. Kaya dapat etong si Zaldico umuwi ng Pilipinas, hindi yung kunwari gusto mong maoperahan dyan, magpapa-opera ka. Walang ganun, Zaldico. Imposible yan. Diba? Binabayaran nyo ang media. Sinusupalpal nyo ng pera para pagmukaing malinis nga kayo. Di ba? Umuwi ka ng Pilipinas, magpalitis ka, magpaimbestiga ka, Zaldico. Kayong dalawa ni best friend mo, si Tambaluslos. Di ba? Kung paano ito na ponduhan sa
ating yearly budget simula 2023 hanggang 2025. So, ibig sabihin, gusto ko lang malaman mula sa kanila kung paano ito nakapasok. Sino yung mga proponents at kung ito ba may mga dokumento na naisumite sa kanilang mga committee. At naniniwala ako na sila ang unang dapat makaalam sapagkat sila yung committee chairman at yung nagproseso nito ay yung kanilang mga staff members. At pinirmahan naman nila ito kaya dapat lamang na alam nila at magbigay linaw sila. Para naman kay Congressman Saldico, tingin ko ito ay isang malaking responsibilidad para sa kanya para ihayag sapagkat nakataya dito hindi lamang yung kanyang reputasyon kundi yung reputasyon mismo ng mababang kapulungan. Pero kung ang sinasabi po kasi ng ilang congressman like si Representative Terry Redon na baka hindi tamang venue itong House Infrastructure Committee at baka dapat ilapit itong concern sa House Appropriations Committee dahil nga sa ngayon ang pinag-uusapan dito ay yung sa flood control projects, Kong. Kaya nga, paano magkakaroon ng flood control projects kung hindi naisingit ito? Dahil hindi naman ang gumawa ng mga flood control programs ay yung DPWH. Maliwanag ito sa aking interpellation kay Secretary Monoan. Kung hindi sila ang gumawa, saan galing ito? At paano natin maimbestigahan kung hindi natin nalaman kung saan ang gagaling yung mga programa na pinondohan na ito? Di ba? Napakalinaw ho niyan, mga ka-update. Sino nga ba ang gagawa ng proyekto? Di ba? Magbubulag-bulagan ba? Magtatanga-tangahan na naman ng mga Pilipino sa mga katarantaduhang ginagawa nyo. Bonoan. Di ba? Nagbaba ka sa pwesto, sinibak ka. O sige, sabihin na natin sinibak ka. Pero kailangan mag-imbestiga ka o magsalita ka. Kailangan pa imbestigahan ho ito ni Senator Kong Dante Marcoleta. Kasi hindi ho magsasalita yung mamang yan. Hindi magsasabi ng katotohanan. Kasi nga, sinabi na nga niya sa kanyang pahayag nitong si Bunuan, hindi na ho siya pwede magsalita dahil hindi na siya nakaluklok sa DPWH. O paano naman doon nakaluklok ka? Doon nangyari lahat ng mga nawawalang pondo. Sa'yo lahat hiningi. Sa'yo lahat hiningi yung mga perang bilyon-bilyon, trilyon, milyon na mga pondo o proyekto sa iba't ibang lugar. Di ba? Napaka-imposible namang wala kayong alam dyan, Bunuan. Napaka-imposible, mga ka-update. Kaya dapat, mga ka-update, maimbestigahan din itong si Tanda. Si Tandang Bunuan, hindi yung si Vince Dizon nagdadaldal dyan, wala talaga hong mangyari. Iikot at iikot nga lang ho tayo. Di ba? Kaya kinakailangan at mahalaga na malaman nila natin saan galing ito. Para kung saan ang galing yun, yun ang maimbestigahan natin. Kasi hindi naman magkakaroon ng maanumalyang flood control projects kung hindi na pondohan. And isa pa nga po doon sa sinasabi ni Kong Ridon na may imbitahan lamang po itong si Congressman Zaldico if makitaan or ng kaugnayan, ng direct kaugnayan ng issue ng maanumalyang project, whether substandard po yan or ghost project doon sa company na linked din po sa kay Congressman Ako. Maliwanag naman kasi na sa committee nila nanggaling yung pagpopondo ng mga proyekto na hindi naman pinag-aralan ng DPWH. Kaya sila lang, hindi ko sila inaakusahan. Ang tinatanong ko lang, saan galing ito? Mahirap bang sagutin? Saan galing yung mga programa na napondohan? Sino yung proponents dito? Sapagkat sinasabi ng DPWH, hindi naman sila ang proponent ng proyekto. Pero sino nakakaalam? Sila lang. So, paano na maimbestigahan kung ano ibig sabihin nito? Parang may lumabas na lang pondo na parang bula. Huwag na natin alamin kung saan galing. Basta importante alamin natin kung bakit maanumalya yung proyekto. Opo, pero at parang hindi logical kung hindi natin hindi magiging maliwanag yung ibig sabihin ang sinasabi natin, imbestigahan natin yung kontratista, yung DPWH, pero wag natin
imbestigahan kung sino yung nagpondo dito. Apo. Pero at this point, Kong, dahil nga po ang balita rin ay nasa ibang bansa pa po si Congressman Zaldi at nagpapagaling, paano natin, maghihintay ba tayo? Paano magiging diskarte natin para mahingi sana kahit man lang yung paliwanag nila ni Senator Grace po? Ang pinakamahalaga, imbitahan muna natin sila. O kaya, kung ayaw naman nilang pumunta, pwede sila magpadala ng sulat. Kung may sakit si Congressman Zaldi, pwede naman through his staff, magpadala lang ng explanation kung saan galing itong punto na ito. Hindi ho pwedeng magpadala ng sulat kasi ho, bilyon ang usapin dito. Di ba? Ka Edgar, malinaw po, linawin ho natin na hindi dapat magpadala ng liham o sulat kasi nga ho, bilyon ang usaping nawawala. Hindi ho ba kayo naaawa sa mga kapwa nyo Pilipino? Hindi ho ba kayo naaawa sa ating mga kababayang nagdurusa? Yung mga taong nawawalan ng bahay, gamit, di ba? Nagdurusa ho ang mga yan. Pero kayo, yung mga buhaya, yung mga magnanakaw dyan, pasarap ho ang buhay. Samantalang yung kanilang nasasakupan, yung bayan nilang sinilangan, nahihirapan na ho. Diba? Mga wala hong hiya, tapos papadala ng bilang. Ano yung patawa ho kayo Patawa ho kayo, dapat ho umuwi ng Pilipinas yang si Zaldi ko. Paimbestigahan lahat kung saan galing ang kanyang ari-arian at kung gaano kalaki ang laman ng kanyang bangko. Kung mapatunayan ng si Zaldi ko, sangkot talaga ito sa mga anomalyang nangyayari sa Ghost Project na yan, mga abdik. Kailangan ho nilang managot. Diba? Kailangan ho nilang managot, mga kapatid. Iprisukay ang mga ari-arian nila at higit sa lahat, yung pinatutupad ni Senator Bato de la Rosa, titinuho lahat ng mga magnanakaw dyan. Diba? Yung bitay. Bitay ho. Hindi lang po natin alam kung anong mangyayari sa mga tarantadong mga tiwali dyan. Sigurado't sigurado matatakot ho ang mga yan. Hindi na ho uulit yung mga taong nagnanakaw ng flood control project. Yung mga pondo na malalaking halaga, mga update. Bilyon at trilyon ho ang usapin dito. Di ba? And kung Ginagawa ng program of work. Kasi hindi natin makikita yung papaano itong modus operandi kung hindi natin alam bakit nasisingit ang isang proyekto na hindi na pag-aralan ng Department of Public Works na sila ang dapat na gumawa ng program of work. Pero kung bagaman wala pang date doon sa next hearing, no, pero ipupush nyo po ba ulit kapag nag-resume yung hearing na maimbitahan ito pong dalawang mamabatas na ito? Opo, kasi po, dinifer ko lang naman yung aking motion na upang magbigay daan sa mga nandun na at pinakiusapan nila ako para nandun yung mga contractors, baka may pwedeng ibang paglilinaw. Pero lumalabas talaga na mismo si Congressman Ridon, namin niya yung sa Plaridel project ay galing sa isang excuse me, isang sa pagpupondo mula sa insertion. Ibig sabihin, hindi alam kung sino yung proponent dahil sinasabi ng Public Works, hindi sila. Kung ano naman ang mababanggit nyo dun sa, di ba, medyo nagkaroon ng heated discussion between Congressman Chanco and Congresswoman Garin, doon nga sa pag-invite sana kay Congressman Zaldico, na ang pinopoint naman ni Congresswoman Janet Garin ay wag natin ilihis, wag natin i-divert yung usapin at tumutok lang tayo dito sa pinag-uusapan nating flood control. Pero paano naman to magiging form of diversion kung na-involve nga o lumulutang yung pangalan ni Congressman Zaldico sa pinag-uusapan po nating issue sa flood control? Hindi logical, sabi ko. Mag-iimbestiga tayo, imbestigahan natin lahat. Kung ayaw naman nating extensive na investigation, wag na tayo mag-imbestiga dahil mapagbintangan lang ang house na hindi pwedeng
madawit kahit na sino sa House of Representatives. Importante, idawit natin lahat, wag lang ang House. Di ba? Parang gano'n eh. Hindi makatarungan na investigasyon na ito. Kaya nga, yung kasama ko sa minority, si Congresswoman Laila De Lima, ang kanyang panawagan noon, hayaan na lang natin kung meron mga independent na investigative body na itatatag ang Pangulo, hayaan na lang natin ito. At huwag na tayo mag-imbestiga dahil may mga allegations na maraming kontratista nitong mga flood control projects na ito ay may kamag-anak o mismong mga members ng House of Representatives. Kaya nga meron demotion ang kasama ko sa minority, si Congressman Chel Joc, na bago namin simulan yung investigasyon, dapat magkaroon ng full disclosure. Kaming lahat na magpa-participate na miyembro sa Infrahome. Para sa ganon, walang pagdududa na kami ay may conflict of interest. Speaking of full disclosure, Kong, kayo po ba nakapag-submit na last week or magsasubmit pa lang po kayo nung written full disclosure this week? Monday. Meron kami, hinintay lang namin yung kanilang forms at ngayon, na-fill-upan ko na, napirmahan ko na sa Monday morning ay sumitin ng aking staff. Apo. At so far, sir, wala pa tayong schedule kung kailan ang next Infracom hearing? Wala pa nga eh. Apo. Pero ako, ang suggestion ko, kung hindi rin lang tayo open para imbestigahan ng lahat o kaya ay huwag na natin ituloy at hayaan na lang natin ang ating Pangulo na siyang manguna sa investigasyon. Kaya nga sa Monday ay meron na akong draft na panukalang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para na mag-create ng isang independent commission at mabigyan ito ng coercive at subpoena powers. Kasi sa tingin ko, kung hindi natin bibigyan ng kapangyarihan yung ating Pangulo, hindi rin natin, yung commission na ito, hindi natin mabibigyan ng kapangyarihan para sa subpoena and coercive powers. Hindi ito makapagpatawag ng mga nasa pribadong sektor, yung lang mga empleyado ng gobyerno. And kung curious lang po ako doon sa pagpapasa ng written full disclosure, meron po bang mag-check doon or mag-vet na Yes. kung meron mang magsabi na magkakaroon ng conflict of interest ay may mag-check man lang ba noon? Kung meron or wala talaga, at kung meron man ay Anong dapat gagawin? po ba mag-inhibit din tong mga Kasi pag kung kaya nga panawagan itong merong yung mga kasama namin na miyembro ng Kongreso, yung mga may potential conflict of interest like kamag-anak o siya mismo ay opisyal ng isang kumpanya sa construction na may involvement sa government contracts, mag-inhibit na. Pag nag-inhibit na, okay na yun. Dito mga kabdit, kailangan hong buksan itong HOR, di ba? Sinasabi nga nila na huwag pakialaman nitong HOR. Bakit naman hindi bubuksan? Kung nandoon ho lahat talaga ang mga tiwali o doon nagsisimula yung mga nakawan ng pondo. Di ba? Hindi ho pwedeng pabayaan ang House of the Representatives. Dahil mga kabdit, kung pababayaan ho natin itong House of the Representatives, paano natin ipapakita sa ating mga kababayan na sangkot talaga itong mga taong ito? Sila tambaluslos at sila saldiko. Di ba? Paano ho natin ipapakita sa ating mga kababayan na sangkot ang mga ito kung hindi po pwedeng buksan o pakialaman itong HOR? Kaya tarantado ho talaga ang mga tao ito. Nakikipaglokohan ho talaga sila. Di ba? Ginagago ho nila ang taong bayan. Kaya mga update, sunod naman ho natin ito nga sinabi ni Tambaluslos na talaga naman ho nakakainit ng ulo na hindi niya nga raw kukonsintihin ang kamera. Pero mag-ingat kayo. Hindi niya raw kukonsintihin ang kamera sa mga anomalyang flood control project, yung mga nakawan. Sino nga ba nanguna? Kundi naman sila lang din naman talaga. Kayo mga nagpapakilalang bumbero,
wag kayong magpapakita kay Speaker Martin Romualdez. Ba, teka. Baka mahalihaw kayo ng Ano nangyari kay ng Speaker? polo niyan. Galit na ba si Speaker ngayon? Galit na galit, Jen. Matagal na hindi nagsasalita si Speaker Eto, sa mga nagsalita. pangyayari ngayon, ha? Sabi niya, hindi Oh. ako, nananahimik ako rito, guguluhin niyo ako. Oho. Lalo na kayo, mga bumbero nagpapakilala, hindi, peke pala kayo, ha? Yung mga ba? gumagawa ng AI, lahat na lang, sinabi niya eh. Pati si Speaker, nakialam Oo, ba sa... nakialam na. Sabi niya, Teka. Jen, ipakita mo sa akin yung loloko na yan. Oo. Hahalibasin ko ng yan. Sasapatusin ko yan. Oho. Eto, sabi niya, Sige nga. let me be clear. Ba? Iliwat mo sa sariling wika natin, Oo. sa Espanyol. Sige. Let me be clear. Magkaliwanagan nga tayo. Yun. Oho. Tama. Mm. The House of the People Ang tahanan ng mamamayang Pilipino will never condone corruption. ay hindi kailanmang kukonsintihin ang pagnanakaw o ang korupsyon. Yun. Whether in public works, Kung yan man ay sa mga pagawaing bayan, local governance, sa lokal na pamahalaan, or any other areas of government service. o sa iba pang sangay ng ating pamahalaan. Allegation of wrongdoings must be investigated thoroughly. Yan ang ang investigasyon sa mga maling gawain. Oho. And address decisively. At dapat malaman natin kung saan sila nakatira. Yun. Ano address? Anong address? I fully support initiative Ayan, for independent scrutiny Ba? and fair prosecution Oho. to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law. Pero parang nakangiti siya sa larawan eh. Yung picture lang yun. Yung picture, pero ang mensahe, mabigat ha? Mabigat ito. Mabigat Oo. po ang mensahe. At saka ngayon lang siya nagsalita tungkol dito ha? Oo. Tungkol sa usapin Yes. ng flood control. Suportado niya. Oo. Investigahan natin lahat yan. Sino pa man yan. Oho. Eh kasi nga, parang ang pinararatangan ang leadership ng Kamara de Kahit Representante. na kami. Kahit na ako. Ba, teka. Sinabi yan? Hindi pala ako kasama. Di ba ma-update? Imbestigahan lang. Lahat, wag lang daw si Tambaluslos. Kasi alam niya ho, ma-update, lalabas ho. At lalabas ang baho nila ni Saldico. Lalabas at lalabas ho. Lahat ng kabalbalang ginagawa nila dyan sa HOR. Kaya ayaw ho nilang pakialaman yung kanilang pwesto. Dahil nandyan ho lahat ng alam nyo na, limpak-limpak na pera. Tama rin yan ha. Dapat ding marinig natin sa kanyang panig mismo ang ganyang mga pananarita. Kasi ang sabi ng House Tricom, wala silang sasantuhin eh. Wala. Di ba? At ngayon, nagsalita rin po si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara de Representante, may dapat lang papanagutin. Walang kukonsintihin. Hindi po nila kinukundina. Hindi po nila kinukondone. Kukonsintihin. Yes. Ito hong anumang pagnanakaw sa kabangyaman. Tama yan. Tama. Oho. Ano pa sinabi? Yun lang. Ganon? Oo, dalawa. Maikli lang yun. Oho. Oo. Saan niya sinabi yung mga bagay na yan? Sinabi niya ito habang nagkakapi kami kanina, Jen. Wow. Sabi niya, Nelson, sabihin mo to sa saganang mamamayan. Mm. At sabihin mo dun sa isang senador na nagngangalang Oh. Hindi. Ayan. Kaya may nilabas na statement. Ayan, mahaba-haba yan eh. Office of the House Speaker. Oo. Ayun. Yung kinuha nating statement ay bahagi lang. Oho. Bahagi lang nung kanya. So, tama yun. Kasi maraming nga nananawagan ngayon na bakit para bang tahimik si Speaker tungkol sa usapin ito. So, ngayon nagbigay na siya ng kanyang pahayag Oo. ukol dito sa usapin ng graft and corruption. Yes.